Sino ditong gustong lumapit sa Panginoon? Sino dito yung gusto na lumapit sa Kanya ang Panginoon? Na mas maging close ka pa sa Panginoon kaysa sa pinaka-close mo sa mundo. Cleanse your hands, you sinners. Wow, may halong rebuke at correction. Purify your hearts, you double-minded. Ouch. Let's pray. Father God in heaven, we glorify your name. We praise you. Truly, God, that you are the highest. Your name is the highest name. You are the King of kings, Lord of lords. Nawa, Panginoon, patnubayan niyo po ang bawat isa. Use me mightily to your kingdom. Use me mightily to deliver your words today. I deny myself. I cancel myself. Kaya po ang manguna sa akin. Tago mo po ako sa inyong likuran. Nawa, hipuin niyo po ang bawat puso at tenga ng mga tao na nandito ngayon upang lahat ng mga salitang maririnig ngayon ay tumimo sa kanilang mga puso. We bring back all the highest praise and glory to you alone. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen. Hallelujah. Draw near to God, and He will draw near to you. Basic. Basic, no? If we draw near to God, He will draw near to us. Because God is faithful. Alam mo sa tao, pag nagpapakita tayo ng maganda, ano sasabihin nila? Mabait ako sa mabait, pero masama ako sa masama. If we draw near to God, and He will draw near to us. But, when we draw near to God, make sure that we are cleansed. No? We sinners, and we double-minded people, pag double-minded ka, ang hirap talagang lumapit sa Panginoon. Amen po ba? We received Jesus Christ as our personal Savior. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, we have received a great power. Amen po ba? But with great power comes great responsibilities. Amen? Hindi pwedeng tinanggap mo lang si Jesus and then after that, feeling strong ka na always and every day. At hanggang dumating si Jesus Christ, yun lang pinanghawakan mo, tinanggap mo si Jesus. Let me remind you tonight of these very basic principles na nakakalimutan ng bawat isa to apply in our lives, no? In their lives. No? Minsan, hindi nakakalimutan, pero madalas nakakalimutan. So if you believe and if you claim that tonight ay meron kayong Jesus Christ sa buhay ninyo, well, marami tayong responsibilidad na kailangan gawin. Amen po ba? Una, we need to cleanse ourselves every day. Mahirap? Hindi. Don't worry. If you receive Jesus as your personal Savior, His blood shed upon us, cleansed our sins. Alam niyo po ba yan? Yung dugo ni Kristo ang luminis sa bawat isa, sa bawat kasalanan na meron tayo. From our past and future. But the thing is, we need to make up our minds. Yes, Jesus Christ, the blood of Jesus cleansed our sins, pero kailangan make up your mind. Make up our mind. Hindi pwedeng today, okay ka, napakainit mong Kristiyano, sobrang spirit-filled ka, pero bukas ay medyo tatanggalin mo muna ang pagiging spirit-filled Christian mo and you will go back to your flesh principles. No? Alam niyo po ba na kahit na sobrang daming tongues ang gawin ng tao sa isang araw, hindi naman natin masasabing spirit-filled
no? If they don't read the Bible. If they don't read the Word, saan mo kukunin yung edification at yung principle na hinuhugot mo every time na nagtatangs ka kung wala kang paghuhugutan? I mean, kung wala kang wisdom at knowledge na mula sa salita ng Panginoon. No? Every day we suffer. Hello? Sino po dito nagsasuffer every day? Kung hindi kayo nagsasuffer every day, nakakainggit naman. Ay, hindi, Pastor, every day may kinakain kami. Every day, nakakaligo naman ako, kahit papano. Hindi naman kami nauubusan ng sabon. Hindi naman kami nauubusan ng deodorant. No? May bigas naman kami araw-araw. That's not what I'm talking about. Every day we suffer in our decision making. Hello? Hindi ba ang hirap pagka meron kang kailangan desisyonan pero double-minded ka? Hello? Are you there? Alam nyo ba na merong solusyon para diyan? Gusto kong bumili ng ganito. Pero teka lang, I have priorities. Lord, gusto kong pumunta doon. But wait, meron ng masasagasaan eh. Meron akong priority. Lord, gusto ko ng ganito. But wait, I cannot do this because I am a Christian. Lord, I want this. Wait. Ang daming hesitation, ang daming hindrances para gawin mo ang isang bagay na gusto mo. Kasi minsan yung gusto natin, hindi glorify sa Panginoon. Nakikita natin yung mga influencers. Di ba, parang minsan nakakainggit. Grabe sikat nila, no? Grabe yaman nila, grabe dami nilang pera talaga. Ang laki ng kinikita nila sa YouTube. Alam mo ba, there are some Christians that they compromise their identity para lang maging mabenta ang content nila sa YouTube. And that is suffering. You want to glorify the name of God, but the people around you, hindi nakikita yung glory sa'yo. They judge you. They bash you. Di ba? Binabash yung influencer na ito. Tapos sa Instagram niya makikita mo ang daming motivational na mga quotations, di ba? Just believe in God and you will, ganito, ganyan. Tapos yung content niya, balasubas, di ba? That's compromising. And kung ikaw nasa kalagayan nito, okay lang sa'yo? Okay lang ba sa atin? Okay lang kasi dami naman pera eh. Nabibili ko naman lahat ng gusto ko. I'm not suffering. Oh, our soul and spirit is suffering. Naiintindihan natin? In times of suffering, at hindi lang doon sa kung anong suffering yung nasa isip nyo at nasa isip nating lahat. Because ang nasa isip nating lahat, suffering pag may masakit. Aray, ang sakit mo, suffering. Di ba? Pag malungkot ka, you're suffering. Alam mo, in every situation na ikaw ay nahihirapan, pumili, magdesisyon sa sitwasyon, that is already a suffering. Do you believe that? Alam mo, minsan ako nagkakaroon ako ng suffering. Pag meron akong isang bagay sa bahay na minsan hindi ko nagagamit o madalas hindi ko nagagamit, tapos iniisip ko na i-dispose pero ang hirap kasi nga sayang. Nagigets natin? Naranasan nyo na ba to? Yung meron kayong gamit na matagal nyo nang di nagamit, na kesa mabulok, ibebenta nyo na lang, pero ayaw nyong mawala kasi sayang. Dahil iniisip mo, pag kinailangan mo, baka doon ka maghanap at bibili ka na naman. Diba? Suffering, ang hirap, magsasuffer ka sa decision making eh. Diba?
Mas mahirap pa yon sa, yung sa nawalan ka na lang bigla. Diba? Yung nawalan ka ng bigla, hindi ka na magsasuffer noon kasi alam mo nang nawala eh. Pero yung iniisip mo pa lang na mawawala, ibebenta mo, tapos ganito, or ibibigay mo, that's already a suffering. Nakikita niyo yung isang side ng suffering at yung deeper meaning ng suffering. Gusto mong bumait pero hindi mo magawa. Gusto mong mag-serve pero hindi mo magawa. Gusto mong magkumanta para sa Panginoon pero hindi mo magawa. Kasi maraming sitwasyon na pumipigil sa'yo. Di ba? At in the end, ayaw mo na. Dahil sa sitwasyon, ayaw mo na. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin. At dapat natin gawin in times of suffering. Are you ready? Number 1, last time, alam ko nabanggit ko to eh. Read the Bible every day. No? Read the Bible daily. Ano bang content ng Bible? 'Di ba? Last time kasi ang term ko is read the word. Ngayon, let's be specific. Read the Bible daily. As in daily. Pag sinabi mong daily, hindi siya sa makalawa, every other day. Pag sinabi mong daily, araw-araw. Give us this day our daily bread. Sino dito nananalangin ng daily bread? Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, bagko sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, that prayer pertains the knowledge from the Bible. Give us this day our daily bread. So, importante po ba yung magbasa ng Biblia araw-araw? Hindi. Importante. But some Christians, hindi na binabasa yung Biblia araw-araw. At minsan nga, hindi, ang masaklap dito kahit weekly, hindi eh. Twice a week, hindi rin. Thrice a week, hindi. Monthly. Hindi, weekly pwede. Kasi pag uma-attend ng service, may nababasang verse. Yun lang yung source nila. No? I will give you a sign of dying spirituality or Christian dying spiritually. Yan. Una, ano yung una nawawala? Nawawala yung passion. Yan yung una. Passion saan? Passion sa paglilingkod? Hindi eh. Unang-una mawawala yung passion mo sa Panginoon. Dahil pag yung passion mo sa Panginoon, ang unang-una nawala, lahat yun kasunod na. Yung passion mo magsimba, passion mo tumugtog, passion mo kumanta, passion mo sumayaw. Lahat ng passion mo, mawawala. Ayoko na mag-joke tungkol sa passion. Pero basta lahat ng passion, mawawala. Wrong priorities. That's one of a sign na namamatay na yung spiritual life ng isang Kristiyano. Wrong priorities. Mas priority mo yung minsan lang naman. Hello? Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Alam mo yung minsan lang naman. Si Eva at Adan, ilang beses nagkasala bago sila ipatapon. Ha? Ano ibig sabihin ng minsan? Isa. Tama? Ibig sabihin ng minsan, isang beses lang. Minsan lang nagkamali, pero pinaalis sa hardin. No? Pagka mali na yung priority mo, nawawala na yung passion mo, yan na may sign ka na namamatay ng spiritual life mo. Pag ikaw ay napunta sa isolation mode, yung ayaw mong merong mag-approach sa'yo at ayaw mong nakikipag-fellowship sa mga kapwa mong Kristiyano, yung umiiwas ka na, iniyayaya kang mag-fellowship pero umiiwas ka, yan, isang sign din yan. Complaining attitude, mahilig ka na mag-complain sa mga meron ka sa buhay, sa mga nangyari sa buhay,
Lagi ka nagko-complain. Full of excuses, oversensitive, may narinig kang word na tumama sa'yo, feeling mo, pinagdidiskitahan ka ng pastor. Feeling mo, pinag-iinitan ka. Feeling mo, ikaw pinapatamaan. Hindi mo alam, ang dami natin dito. Malay mo, yung mismong pastor, tinatamaan din sa mga sinasabi niyang salita. Di ba? Alam mo yung laging nagsasabi ng me. Yeah. Yun yung mga akala nila sa kanila lang nakasentro ang mundo. Yung pag may nangyaring hindi maganda sa kanila, sinisisi na ang Panginoon. Di ba? Oversensitive, negative finder. Reading but not learning. Sino dito nagbasa ng verse kanina? Yung text natin kanina. Lahat tayo, but not everyone learned. No? Reading but not learning. Listening but not hearing. Listening is different from hearing. Amen po ba? Attacking spiritual authority. Yan. Yung pagka may sinabi ang spiritual leader mo, or spiritual authority, the pastor, leaders, no? Pag may sinabi, tapos, yung pwede mo naman sabihin ng matino, pero ikaw, yung parang attacking mode ka lagi. Yung, wait lang, hindi po pwede yan, pastor. Hindi pwede yan, ate, kuya. Kasi ganito, kasi ganyan. No? Alam mo si David, yung attitude niya, ibang klase. Si King Saul, alam naman natin at nakita natin sa story na talagang hindi na maganda yung intention ni Saul, hindi maganda yung motive ni King Saul kay David. Pero si David, nagsasubmit at sumusunod, hindi niya nga inaano yung king . Pwede niya nang patayin pero hindi niya pinatay. Kaya the man after God's own heart. Yung ibang Kristiyano, yung dying spiritually, hindi naman siya sure kung tama o mali yung sinasabi o yung gustong ipagawa ng spiritual leader or spiritual authority, kinokontra niya na agad. So, we better check ourselves, no? So, pagka nangyari sa atin itong mga ito, please consult our Creator. No? Paano mangyari yun? You are so weak na nga spiritually. Read the Bible every day. Read the Bible daily. If you don't feel like reading the Bible, then read the Bible. No one will do it for you. Pagka feeling mo, ayaw mo, gawin mo. Kasi hindi mo pwedeng tawagin yung kapitbahay mo para pagbasahan ka ng Bible. Hindi mo pwedeng tawagin si pastor, Pastor, pwede mo ba akong share ng verse ngayon? Kasi tinatamad ako magbasa ng Bible. Kung tinatamad ka magbasa ng Bible, kahit anong sabihin ng pastor, hindi ka makikinig at hindi ka maniniwala. Sasabihin mo lang, praise the Lord, Pastor, maraming salamat sa word. Praise the Lord, bro, maraming salamat. Praise the Lord, sis, kasi maraming salamat sa word na binigay mo sa akin ngayon. Alam mo, na-touch ka lang that very moment, pero mamaya-maya, after 1 hour, 2 hours, wala na sa'yo yung salitang narinig mo mula sa kapatid mo. Kasi even us, tinatamad tayo magbasa ng Biblia. Proverbs chapter 16 verse 20, sabi, whoever gives heed to instruction prospers. Sino daw? Yung nakikinig sa instruction. Sino yung nagpa-prosper? Yung nakikinig sa instruction. And blessed is the one who trusts in the Lord. How can we trust the Lord if we don't know the principles of the Lord? Sabi, my people are destroyed because of lack of knowledge. They don't read the Bible, that's why they're destroyed. Struck down and destroyed. Persecuted and abandoned. Because no Lord, no Lord. Di ba? We always sing, struck down but not abandoned. Di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba? Lagi natin kinakanta yan, pero pansinin mo, ang buhay ng ibang Kristiyano, kahit madalas kantahin yung yes, Lord, yes, yes, Lord,
ay hindi pa rin nagtatagumpay at madalas nasa struck down. Kasi nga, lack of knowledge. Amen? Examination day. Nag-review ka? Hindi. Pero naniniwala ko, kaya ko ipasa yan. Nagbasa ka kahit yung first page lang ng review, hindi. Stock knowledge. Uso nung college. Di ba? Stock knowledge yan, sir. Stock knowledge yan, mate. Di ba? Pagdating na examination day, nanginginig na siya. Bakit wala akong maisagot? Nagtaka ka pa. Hindi ka nag-review. Ang Kristiyano, pagdating ng trial, sabihin mo, Lord, bakit ganito nangyari sa akin? Nagtataka ka kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi mo alam na kahit Kristiyano, dumadaan ng pagsubok, dumadaan ng bagyo, ang ulan, ang araw, sa mabuti man o masamang tao. So lahat ng tao nagkakaproblema, lahat ng tao sitwasyon. Di ba? So lack of knowledge. Ang kailangan natin gawin, if we suffer or when we suffer, every time we suffer, sakit man, desisyon, no? So lahat ng klaseng suffering, pag tayo nakaka-experience niyan, best way to get closer to God is read the Bible. As a Spirit-filled people, mga kapatid, if we claim that we are Spirit-filled Christians, reading the Bible is, automatic na sa atin. Sinasabi natin na Spirit-filled Christian tayo, pero tinatamad tayo magbasa ng Biblia. Contradict. Sinasabi natin meron tayong leading na nare-receive from the Lord, pero hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng some part of the Bible. Di ba? Now, if we read the Bible, ano kailangan mong gawin? After we read the Bible, not everyone who read, learned. Not everyone who listen, heard. So, anong kailangan mong gawin? Number 2 is to meditate the Word. Meditate the Word of God or meditate on God's Word. No? Joshua chapter 1 verse 8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it. Kailan? Day and night. Ay, grabe naman yun. Nagbasa tayo ng Bible daily, ang pagme-meditate, day and night. With great power comes great responsibility. Hindi ba responsibilidad itong mga to? Magbasa ng Biblia ay responsibilidad. We believe that if we lay our hands on the sick, they shall recover, but you don't read the Bible and you don't meditate the Word of God. How come? Di ba? Ang gusto lang natin yung mga extraordinary works, pero ayaw natin yung mga responsibilities. Gusto lang natin yung mga extracurricular, gusto lang natin yung mga nag-e-enjoy, but your responsibilities, tinatakbuhan mo. We have our responsibilities with God. No? Read the Bible and meditate on it. Ano sabi? Next, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Kaya pala maraming Kristiyano ang naliligaw ng prinsipyo kasi they don't read and meditate the Word of God. Ang sinasabi nila, okay lang yan. Di ba? Only God can judge me. Di ba? That is the number one justification na maririnig mo sa Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible. Hello, tama, mali? Pag narinig mo na sa isang Kristiyano, bro, only God can judge me. Kung yung tao nga lang nadja-judge ka na because of your wrongdoings, how much more ang Panginoon? Sa mata pa lang ng tao to ang Panginoon tumitingin sa puso. For what the overflowing of the heart, the mouth speaks. Gumikilos ba yung katawan natin nang hindi naaayon sa ating isip? Di ba kung ano yung ginawa mo, ibig sabihin, yun ang dinikta ng utak mo at ng puso mo So hindi mo pwedeng sabihin, only God can judge me. Tapos may ginawa kang mali.
Pastor, pinapatay yung boyfriend ng kanyang nobya. Sasabihin ng pastor, only God can judge me. Bahala na kayo sa pastor na yun. Lord, grabe, nasisira talaga image sa mga pastor dahil sa mga ganong klaseng pastor. No? Di ba? Now, mga kapatid, pagka nandun na tayo sa point na meron na tayong method at meron na tayong hobby, may habit na tayo to read the Bible every day and meditating on it day and night, alam niyo mga kapatid, you will experience a deep inner peace in you. Alam mo yung marami na nangyayari sa mundo, sa paligid mo, pero you're still at peace kasi you know that you know. Sabi nga may takot na sa Diyos, matatakot pa ba sa iba? Sino gusto rito yung maraming kinatatakutan? Hello? Hindi tayo binigyan ng spirito ng ng Panginoon. Ang Panginoon, hindi tayo binigyan ng spirito ng slavery of sin. No? Tayo ay binigyan ng spirito ng katapagan at ng hindi kaduwagan. No? So kung may spirito tayo ng katapangan, mga kapatid, ibig sabihin, you are meditating the Word of God day and night. Hindi mo makukuha yung katapangan na yun pag hindi tayo nag-meditate. No? If we read the Bible and we meditate on it day and night, that is written on it, no? Ano ulit purpose ng meditating the Word of God day and night? That you may be careful to do according, no? Saan? Sa mga nakasulat sa Biblia. Amen? Now, pagka ganun yung ginagawa natin, try natin gawin to 21 days. I challenge you guys. Sige, kasali na rin ako. Gawin natin to. Challenge to mga kapatid Huwag natin lokohin sarili natin. Sino po dito gustong tanggapin yung challenge ngayong gabi? Pwede ba taas ang kamay para makita natin? Taas ang kamay ng gustong tumanggap ng challenge to read the Bible every day and to meditate on it day and night. Alam mo, within 21 days, mga kapatid, ano mangyari? Number 3, you will identify prayer prompts. Sabi, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Sabi ko doon sa last preaching ko, pag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, we are temptation proof pagka meron tayong prayer life. Amen? Temptation proof ibig sabihin, we need to watch and pray. No? So that we will not fall into temptation. We can just be temptation proof if we watch and pray. Alam niyo yung prayer prompts, mga kapatid? Kahit naghuhugas ka lang ng pinggan, tas napapadasal ka na lang, Lord, this is my prayer. Lord, sana ganito. Lord, I believe in you. Alam mo yung sarap na pakiramdam na nakikipag-communicate sa Panginoon kahit anong ginagawa mo. That's what you call prayer prompts. Not props. Hindi prayer props. Yung prayer props, yung pag nandito lang sa church, tapos nagpe-pray ka, that's prayer props. Yung nagpapakitang prayer ka lang, pero sa totoong buhay, wala ka talagang prayer life. Di ba? Yun yung prayer props. Amen? So sa tingin nyo ba, you can go closer to God if we do this? Read the Bible, meditate on it day and night, and have the prayer, identify the prayer prompts. No? Can you imagine the feeling while you are driving, di ba? Ikaw lang mag-isa, o kahit kasama mo yung pamilya mo. Alam mo, minsan na-experience ko to, when we are driving home, pag halimbawa kasama ko yung mag-ina ko, habang nag-drive ako pa uwi, o kaya pag paalis kami, napapadasal ako, napapatingin na lang si Jade sa akin kasi I'm praying in tongues. Kasi I'm being thankful to God. And minsan nagkakaroon ako ng mga vision na binibigay ng Panginoon and nagkakaroon ng prayer prompts. Alam mo yung feeling na gano'n? Grabe yung peace. Di ba? Once na nawala yung peace sa atin, ibig sabihin, we are lacking of the Word. No?
nagkukulang tayo sa meditation ng word, nagkukulang tayo sa knowledge and wisdom, nagkukulang tayo sa faith. No? Prayer prompts consist of or compose of yung adoration mo sa Panginoon, thanksgiving, supplications, no? Walang pinipiling oras. At alam mo, pag gano'n ang Kristiyano, sa tingin mo ba, temptation proof ka? Hindi. Di ba? Kahit saan ka magpunta, kahit wala yung armor bearer mo, pagka tayo ay babad sa salita ng Panginoon at sa panalangin, you are temptation proof. Alam mo yung armor bearer? Di ba pagka alam mo yun, pag ayaw mo talaga mahulog sa temptation, kailangan mo lagi na armor bearer, either your wife, your husband, your brother in Christ, your sister in Christ. Yan yung mga armor bearer mo. Yung papaalalahanan ka, hoy, may mali ka na. Hoy, mali na yung gagawin mo. Di ba? Uy, tama ba yan? Di ba? Yun yung armor bearer. Ngayon, kahit wala yung armor bearer mo for a day, you will be temptation proof. If we meditate, if we read the Bible, if we have prayer, and we know how to identify prayer prompts. Hallelujah. And number 4, ano kailangan natin gawin when we suffer and we want to get closer to God? We take prayer walk. Alam niyo yung prayer walk? We are commanded to pray without ceasing. Pray without ceasing. Makikita natin yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, no? No, and since we sa buhay natin, we are walking every day. Sino po dito merong isang araw na hindi siya naglakad? Kahit yung papunta sa CR para umihi, para maligo, lahat tayo naglalakad, tama ba? O pero paano yung mga lagi naglalakad, papasok sa trabaho, o tuwing umaga, pinaka-exercise mo yung lakad, lagyan natin ng kabuluhan. Every day you do the exercise or your walk, pray. Surely, we will get closer to God. Yung suffering, alam mo, kaya lang tayo nagkakaroon ng suffering. Minsan tayo ay nape-pressure ng mundo. May gusto kang abutin, may gusto kang gawin, may gusto kang bilhin, may gusto kang mangyari. Pagka ganon ang nangyari sa atin, yung puro gusto natin, ang gusto mong mangyari sa buhay mo, bumababa yung level ng spirituality. No, kailangan natin pataasin. Paano? Gawin natin to. Dagdagan pa natin ng prayer walk. Alam mo, every time you walk, Lord, ano kayang mangyari sa ganito, no? Lord, ano kayang plano mo sa akin? Lord, I want to know. Just a glimpse. Bigyan mo ako ng kahit hint lang kung ano yung plano mo sa akin, Lord. I just want to see. Lord, please edify me. Lord, I want to glorify you. I want to bless you, Lord. Lord, I thank you for the life of these people. Lord, thank you for the plants. Nakakahinga kami ng maganda. Thank you for the oxygen, Lord. Thank you for this life. Thank you for this another chance na binigay mo sa akin to prove myself worthy to you. Diba? Ang dami mong pwedeng ipag-pray. Ang dami natin pwedeng idulog sa Panginoon. Alam mo, pagka ganon, naku po, ang sarap ng buhay Kristiyano. Doon papasok sa atin yung ang buhay ng Kristiyano ay mas sayang tunay. Diba? Bakit nagkakaroon ng bitter Christians? Kukunti na lang yung better Christians. Ang marami, bitter Christians. Who wants to be bitter? How about better? You want to be better, then do this. Alam niyo yung, you want this? Do this. You want this? Do this. Di ba? You want to be better? Do this. Di ba? So prayer walk. Kailangan natin magkaroon ng prayer walk. Pray without ceasing. No? Ibig sabihin, every time you walk, samahan nyo ng panalangin. Or maglagay kayo ng isang oras sa buhay ninyo, tuwing umaga o tuwing gabi, maglakad kayo na may kasamang panalangin. Hallelujah. Panglima, listen to
worship music. Tanungin mo, mga tao dito ngayon, anong sikat na kanta ngayon? Simula nung kinanta yung It's Raining in Manila, hindi na kami nakapag-rides. We want to get closer to God, pero pinapakinggan natin, gento. Diba? Hindi masama maging fan ng isang banda, pero pag yun na lagi ang pinapakinggan mo, wala ka nang alam na worship songs. Alam mo, hindi lang po worship team ang re-require na makinig ng worship songs. Dahil kung ganun lang din naman, sana sila lang or kami lang yung dapat na required na magbasa ng Bible. Ang sabi lahat ng Kristiyano, kailangan magbasa ng Biblia, meditate on it day and night. Hindi ba sobrang laking addition ng pakikinig ng worship song na kung meron ka pang blind spot sa buhay mo, pag nakikinig ka ng worship song, hindi ka man nagdarasal, pero nako-convict ka kasi nakikinig ka ng worship song. Amen? So kailangan talagang masabihan ko rin yung asawa ko. Mahilig siyang makinig nung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Pati ako kabisado ko na. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Pag kinanta ko yun dito, nako naman, ha? Yung mabait na version, di ba? Love. Di ba? I'll be loving you right. Di ba? Oh. So, hay nako, bahala na kayo. Listen to worship songs. Importante to. Number 6, mga kapatid. Maggawa tayo ng listahan ng lahat ng pwede nating pagpasalamat sa Panginoon. Ano yun? Start a daily gratitude list. Ano yung mga dapat may pagpasalamat sa Panginoon? Napakarami. Alam mo, madalas natin makalimutan yung mga dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. Kasi, bakit? Kasi, kampante na tayo eh. Kampante na tayo na okay na, sakto na to. Hindi ko na kailangan na sobrang close sa Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, when we are so close to God, hindi natin naramdam yung pressure ng mundo. That's one of the perks. One of the advantage. Di ba? Sa mundong punong-puno ng pait, bakit ang asim mo? Ang asim ng mukha mo. Bakit? Kasi hindi ka marunong magpasalamat sa Panginoon eh. Di ba? Thessalonians chapter 5. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. Hindi sinabing sa lahat ng magagandang circumstances sa buhay mo, give thanks. Sabi, in all circumstances. Sabi ni Paul, don't let your heart be troubled. No? Pray with thanksgiving. For this is God's will for you in Christ Jesus. No? Lahat pala na nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Panginoon, kaya dapat we rejoice always. Amen? Dapat talaga every morning, every day, pagising natin, gawa tayo ng list ng pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Lord, grabe ka. Kung di pala nangyari sa akin yon, kahit mapait, okay lang. Kasi kung di nangyari sa akin yon, wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon, sa ganitong posisyon ngayon. Pakinggan mo lahat ng testimonies ngayon. Pinagpapasalamat nila yung nangyaring mapait sa kanila nung nakaraan. Kasi yung nangyari sa kanila yon, na-build yung character nila, na-build yung personality nila, naging matured sila, naging mas matibay sila. No? Natuto sila. Ngayon, nagiging blessing sila sa iba kasi na-share nila experience nila. They learned in a hard way. Ngayon, yung mga makakarinig ng experience nila, hindi na matututo in a hard way. Madali na. Di ba? Nagiging blessing na eh. Nagiging blessing yung mga nangyari sa yung hindi maganda. Para maging blessing ka sa iba. Di ba? Hindi ba pinagpapasalamat dapat sa Panginoon yon? No? A daily gratitude, mga kapatid,
is also a key to reorient yourself of how great is our God. Diba? And now that you're near, everything is different. Everything is so different. Pag ang Panginoon ay malapit sa atin, everything is different. We will never be the same. Diba? Pero pag malayo ang Panginoon sa atin, babalik tayo sa dati. No? Number 7, no, intercede for others. Confess your faults to one another and pray one for other, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. King James Version. Ganda kasi. Gusto kong mabasa ang Bible na version niyan. Yung Pinoy version. No? It is very important to intercede for others. Alam niyo, when you intercede for others, kung may gusto kang mangyari sa buhay mo, intercede for others because we are planting. Hindi lang po materially ang pinaplant, even the intercession or prayer. Alam mo, pag ikaw ang intention mo sa iba, yung pangarap mo sa ibang tao ay gumanda ang buhay nila, ikaw unang-unang gaganda buhay. Pero pag ang pangarap mo sa tao ay bumagsak siya, at siya ay malugi sa kanyang negosyo, siya ay ma-broken heart do sa kanyang nobyo or nobya, pagka ganun ang motive mo sa tao or ang prayer mo sa tao, ikaw ang unang-unang makakaranas niyan. Dahil kung ano ang panukat na ginagamit mo sa iba, ganun din ang panukat na gagamitin sa iyo ng Panginoon. No? If we bless others, then God will bless you. Alam nyo, blessing na maliit lang, mga kapatid, just the thought na nag-bless ka, grabe ibabalik ng Panginoon sa atin. Been there, done that. When we are suffering, napaka-tempting yung parang tumulikod ka na lang at yung hindi ka na manalangin. Pero alam nyo, ang pinakamaganda pala, when we are suffering, kahit anong klaseng suffering, we intercede for others. Kahit na masakit yung nangyari sa'yo ngayon, still intercede for others. At magugulat ka na lang, isang araw, wala na lahat ng sakit na nararanasan mo. Wala na lahat ng sufferings. Sino may gusto nun? Amen. Hallelujah. Pangwalo, this is very important. Dahil pag nagawa mo lahat ng yon, pero walang nagpapaalala sa'yo to do it consistently, babagsak ka din na hindi mo na ginagawa yung mga bagay na yon. Ano yung pangwalo? Connect with a small group. If we are suffering, let us connect ourselves to a small group. Alam niyo mga kapatid, one way to get closer to God ay palibutan mo yung buhay mo ng mga positibong Kristiyano. Alam mo kahit sa mundo, ano sabi nila? If the people don't talk about physical fitness, about motivationals, then leave them. Pag kayong tao puro negative ang sinasabi at puro murmuring ang sinasabi, iwan mo. Mundo yun Ay how much more sa pagiging Kristiyano? Gugustuhin mo ba na yung kasama mo, lagi, araw-araw, ang laging sinasabi sa iyo ay puro reklamo at puro kasiraan ng prinsipyo ng Panginoon o ng mga kasama mo, mahal mo sa buhay? Sino may gusto nun? Wala. Di ba kasi walang sumagot? Hallelujah. 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Hallelujah. Lahat ng pwede mong gawin to connect to a small group, mga kapatid, gawin mo. Sino ba dito wala pang small group? Sino pang wala pang life group dito?
O lahat meron na. Praise the Lord. Napakalalapit ng mga tao rito sa Panginoon. Hallelujah. Sino po ngayon dito, sa gabing ito, ang gustong maging spiritual filled consistently? Ang spirito namamatay, hindi. Hindi. Ang spirito, buhay naman talaga. Pero sa tao, namamatay ang spirito. Kaya nga na-born again kasi namatay ang spirito dahil sa kasalanan eh. Tama? So, para hindi mamatay yung spirit na nasa atin, we need to do this. Sino ditong nakakatanda nung pinag-usapan natin ngayong gabi? May natutunan po? Hallelujah. Mari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin? Praise be to God. Are you ready to face your responsibilities, mga kapatid? Hello? Yung mga tumanggap po ng challenge ngayong gabi to do this 21 days, praise the Lord. Huwag niyo pong lokohin ang inyong mga sarili. Gawin natin to 21 days, starting tonight. Huwag nang bukas, ngayon na agad. Pag-uwi natin sa bahay, basta tayo ng Bible, gawin natin lahat na natutunan natin ngayong gabi. Hallelujah. Let me pray for you. Father God in heaven, I lift up to you these people, your sons and daughters, your children, O God. Nawa, Panginoon, lahat ng aming narinig ngayong gabi ay tumimo sa aming mga puso at maisagawa sa aming mga buhay. Lord, thank you for reminding us once again how to get closer to you when we are suffering and reminding us of our responsibilities as a Christian to maintain our spiritual life. Maraming salamat, O Diyos. We deny ourselves. We bring back all the highest praise to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.